Muli po isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa atin pong pagpapatuloy sa ating pagsamba, inaanayahan pong tumayo ang buong kapulungan at ating pong awitin ang kabanal-banalan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, sa bukang liwayway ika'y aawitan. Kabanal-banalan, mahabaging tunay, tatlong personang Diyos na marangal. Kabanal-banalan, pinupuring tunay, ang anghel sa langit iyo'y nagpupugay. Sa iyong paanan ay iniaalay, puri luwalhati na walang hanggan. Kabanal-banalan, kahit kadiliman, ang mata ng tao'y di ka masilayan. Tanging ikaw lamang, puspos kabanalan, pagsintay sakdal na kalinisan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, lupa't langit nagpupuri sa iyong ngalan. Kabanal-banalan, mahabaging tunay, tatlong personang Diyos na marangal. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pakiisa po tayo sa panalangin pastoral ng ating minamahal na pastor. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay na patuloy niyo pong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay mabigyan ng kalayaan, karapatan na sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maging sa fellowship na iyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat sambahayan na ngayon po ay naririto, maging sa mga kapatid na nasa online. Maraming salamat po. Minsan pa, Panginoon, kami po ay buong kapakumbabaang lumalapit sa iyo. Marapatin mo nga po, Panginoon, kami. Pagindapatin mo po ang aming pagsamba sa iyo. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, ang amin pong mga labi. Bigyan mo po kami, banal na Espiritu ng karunungan, upang amin pong lubos na maunawaan ang iyo pong mensahe sa bawat isa sa amin, personal, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Maunawaan po namin ito at amin pong mailapat sa amin pong mga pang-araw-araw na buhay. Ama, sa oras pong ito, akin pong dinadalangin ang bawat kalalakihan na ngayon po ay naririto. Ang bawat ama ng tahanan na patuloy po, Panginoon, trying hard
na nasambahin po kayo, paglingkuran kayo, Panginoon, at patuloy pong itaas ang iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos, kalakasan po, kalusugan, kagalingan, Panginoon, sa anumang karamdaman, pagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan upang patuloy po naming maisaayos ang mga pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Ang aming pong relasyon, kaugnayan sa aming mga kabiyak, patuloy na ikaw magpala. Maging amin pong kaugnayan sa amin pong mga anak. Gawin mo po kami, Panginoong, mabuting halimbawa sa kanila. O Diyos amang makapangyarihan, dalangin ko rin po bawat mga ina ng tahanan, mga kababaihan na ngayon po, Panginoon, ay naririto. Even, Lord God, mga single mother, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang siyang magpala, Panginoon, sa kanila. Sa kabila po, Panginoon, ng mga napakaraming alalahanin, patuloy mo po sila, Panginoong, katagpuin, patuloy mo silang akapin. Sa panahon po na sila'y pinanghihinaan ng loob, ipadama mo po sa kanila, Panginoon, hindi mo po sila iniiwan, ni pinababayaan man. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na ang pagiging tapat sa kanilang mga kabiyak, Panginoon, pagkaloob niyo po, Panginoon, sa kanila. Panatilihin mo po sila, Panginoon, sa kanilang nasain, na patuloy pong mapaglingkuran ang kanyang sambahayan. Pagpalain mo po ng kalakasan, kalusugan, kagalingan po ang mga kababaihan po namin ito. Patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang iingatan habang kanila po, Panginoong, tinataguyod ang kanila pong mga tahanan. Salamat po maging sa mga kabataan na ngayon po ay naririto. O Diyos, alam mo po sila po, Panginoon, ang kagalakan ng kanilang sambahayan. And even, Lord God, ang pag-asa ng amin po, Panginoong bansa. Kayo rin po ang may wika, Panginoon, na ang mga kabataan pong ito, ang panibagong mga leader, mga bagong henerasyon ng leader, Panginoon, hindi lamang ng aming bansa, kundi ng aming mga iglesia, Panginoon. Kaya nga po sa oras pong ito, ang iyong pagpapala at biyaya, patuloy mo po, Panginoong, igawad sa kanila, kalakasan, kalusugan, iyo pong pagkalob sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po ang patuloy na karunungan upang kanilang piliin, Panginoon, ang mga bagay po, Panginoon, ayon sa iyong kalooban na makabubuti at patuloy pong magpapatibay, magpapalalim sa kanilang mga pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo rin po ang nagbibigay ng pribilehiyo na sila po, Panginoon, ay sanayin sa anumang mga larangan, Panginoon. Dalangin po namin sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pagkatuto, Panginoon, salain mo po, Panginoon, ang mga kaalaman pong ito. Nawa, O Diyos, mga bagay na makabubuti sa kanila, mga bagay na magpapalalim sa kanilang pananampalataya at mga bagay na lalo pong magpapalapit sa kanila sa inyong relasyon, Panginoon. Ang siya nawang manatili sa kanila. At bigyan niyo po sila ng panala, Panginoon, upang mga bagay na hindi po magbibigay kaluguran sa iyo, na kanilang malalaman ay iyong alisin, salain, Panginoon, at huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ito po'y kanilang matutunan. Ama naming Diyos, dalangin ko po, panatiliin mo po silang kagalakan ng kanilang mga magulang. Maraming pong salamat. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang bawat sambahayan na ngayon po ay naririto. And Lord God, dalangin ko rin po, maging ang mga kapatid, mga kaanib po ng aming mga sambahayan na may mga karamdaman, kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanila. Sino man po, Panginoon, ngayon na nasa aming kalagitnaan na may karamdaman, tipuin mo po ito, kagalingan, Panginoon. Igawad mo po, Panginoon. O Diyos, dalayan ko rin po maging sa mga kapatid na nasa online ngayon at maging mamaya na magbubukas ng kanilang mga internet, Panginoon. I pray patuloy na ikaw ang siyang magpala sa kanila. Kagalingan, kalusugan, pagkalob niyo po sa kanila. Bagamat sila po'y malayo, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng pagkakaisa. O Banal na Espiritu, panatilihin mo po yung fellowship, Panginoon. Dinadalangin din po namin, mga kapatiran na hindi na po namin nakakasama, kayo po ang magpala sa kanila, Panginoon. At patuloy mo silang katagpuin. Mga kapatiran na nasa ibang bansa, O Diyos, patuloy nga po ang pagpapala, pag-iingat, Panginoon, ipagkalob niyo po, Panginoon, sa kanila. Ama naming Diyos, kayo po'y banal at patuloy po dalangin ng bawat isa sa amin. Panatilihin mo kami, Panginoon, na lumakad, o magkaroon ng naising lakaran ang kabanalan, sapagkat ito po, Panginoon, ang nais mo sa bawat mga anak mo, Panginoon. Ama naming Diyos, salamat din po sa church na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa Unida Christian Church, dito po sa Dako ng Benisyon, kung saan kami po ay pwedeng magsama-sama
at po pwede po, Panginoong, magkaroon ng fellowship, Panginoon, at magsama-samang maglingkod, magpuri, at sumamba sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Sa kabila, Panginoon, ng aming pagkakaiba-iba, panatilihin mo po, Panginoon, ang isang mithiin. Ang kayo po, Panginoon, ay paglingkuran at patuloy pong panatilihin ang pagkakaisa ng iyo po, Panginoong Iglesia. Salamat po, Ama, sa mga ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga outreaches, Panginoon. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang Molino, ang Bitogo, Panginoon, even Lord God, ang Bagtas, kayo po ang magpala. Alam mo po ang kanilang mga kalalagayan ngayon. O Diyos, kayo po, Panginoon, ang kumilos sa iyo pong mga manggagawa. Gamitin mo po sila, Panginoon, sa mga dako pong aming nabanggit. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo, maging ang aming paaralan, ang MUCA, Panginoon, Mediation Unida Christian Academy. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po sila. Maging ang amin po, Panginoon, faculty and staff, bless niyo po, Panginoon, sa kanilang training, Panginoon, nagaganapin bukas. Dito po, Panginoon, sa Tagaytay, I pray, O Lord, ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapala, pag-iingat, Panginoon. Bigay niyo po, Panginoon, sa kanya, especially po sa Kuya Obet na maghahatid po sa kanila, Panginoon, sa Tagaytay. And we pray, Panginoon, yun po, Panginoong isang linggo na pag-stay po nila roon ay maging mapagpalang araw po iyon, Panginoon, upang lalo pong lumalim yung kanilang commitment, Panginoon, sa ministry ng pagtuturo sa mga bata. Salamat din po, Panginoon, maging sa ministeryo ng pagdidisipulo. Salamat po sa US2CG, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maging sa mga small group leaders. Salamat po sa bawat mga small group, Panginoon, na iyong tinatatag. Salamat po sa kanilang paglago, paglalim, Panginoon. O Diyos, patuloy nga po ang iyong biyaya at pagpapala, ipagkaloob niyo po, Panginoon, sa mga small group leaders po namin. Salamat po, Panginoon, sa mga manggagawa na iyo pong tinalaga sa dako pong ito. Purihin po kayo, Panginoon, and Lord God, sa mga elders, diakono, diakonisa, Panginoon, maging sa kabuuan po nito, Panginoon, ang aming konsilyo, kayo po ang magpala. Panguluhan ng bawat kapisanan, mga lupon, pagpalain po ninyo, Panginoon. Salamat po, Ama, purihin po kayo. And Lord, sa oras pong ito, dalangin din namin sa inyo ang unida sa kalaganapan, pagpalain mo po, Panginoon. Patuloy kayong maitaas, patuloy kayong maparangalan sa buhay po ng aming mga obispo, maging sa buhay po, Panginoon, ng aming mga generales. Salamat po at sa lahat ng mga manggagawa, mga kapastoran, mga diakonisa, katulong ng pastor, mga predikador, Panginoon, mga misyonero, Panginoon, mga mag-aaral, kayo po ang magpala, Panginoon. Salamat po, Ama, ng maraming. And Lord God, sa paghahayag po ng iyong salita, nagagamitin mo ang iyong abang lingkod, ang amin pong minamahal ng Jack Jane, pagpalain mo po siya, Panginoon. Patuloy po mahayag ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin at patuloy kong dalangin, Panginoon, katagpuin mo po kaming personal. Patuloy kaming magkaroon ng focus sa iyong salita, Panginoon, at maunawaan po namin ito. Salamat po. Tanggapin mo po ang aming papuri. Tanggapin mo po ang aming pagsamba, ang aming po, Panginoong sama-samang pagpupuring ito, maging kaluguran nawa ng iyong napakabanal na pangalan. O Diyos, punuin mo po ng iyong banal na presensya ang lugar na ito at bawat isa, Panginoon, maging aming mga panauhing kasama ngayon, mapagpala ng iyong salita. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian. Ito po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang buong kapulungan. Tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon. Sama-sama po nating itaas ang kanyang kabanal-banalang pangalan at atin pong patuloy na i-claim yung kanyang mga pangako at nawa hindi po tayo mawalan ng pag-asa dahil si Kristo po ang nasa ating mga puso at nasa ating mga buhay. My hope is built on nothing less than Jesus Christ, my righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils his lovely face,
Salamat po sa napakagandang paalala sa atin that we have the solid rock at ito po ay ang ating Panginoon na patuloy nating panghawakan ang kanyang mga pangako. And let us draw nearer po sa ating Panginoon, lalo higit sa ating pakikinig sa kanyang mga mensahe ngayong umaga. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, near, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by thy power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, it commune as friend with friend. Draw me near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are hearts of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me near, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Atin pong palakpakan, pasalamatan at purihin ang ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon at tunay tayo'y ilapit sa Kanya. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin ang ating minamahal na Jack Jane. Siya po ay magpapatuloy. Maraming salamat po, Nanay Louie. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Bak nagulat po kayo, ako ang speaker ngayong umaga. Andiyan po si Pastor. Pero ganun pa man po, ngayon po kasing umaga sa buong iglesia po ng ating Unida sa Kalaganapan, ang ating pong national topic ay The 10 Helpless but Not Hopeless. So siguro po ay iniisip nyo po nakalagay ay wala nang iba o walang iba. Pero po sa buong 10 linggo po ay ngayong pong umaga ay sisimulan po nating talakayin sa ating pong pulpit ministry at bigyan ng pansin po ang pagbabalik-aral po ng ating iglesia sa 10 utos ng Panginoon. So, sana po ay makumpleto nyo, no? Simula po ngayong umaga hanggang sa ika-10th week ay pag-aaralan po natin at babalikan po ng pagbubulay, no? Ang 10 utos ng Panginoon. Bakit nga po ba mahalaga na sa ating pong iglesia ay nabibigyan po ng pansin ang 10 Commandments? Bakit po mahalaga ang 10 Commandments? Siguro po ay dito po tayo dapat magbigay ng focus sapagkat
Ang prinsipyo po na ating susundan ay mag-reflect po tayo dito po sa Ten Commandments na ibinigay po ng Panginoon sa mga Israelita. Ako, ang kahalagahan po ng Ten Commandments ay bibigyan po natin ng pansin sa dalawang nauunang talata po ng Exodo 20. So, I hope po na ilagay ko po sa PowerPoint yung pong dalawang verse na magpapaalala po sa atin bakit po bibigyan natin ngayon ng pansin ang pagbubulay-bulay pong muli sa Ten Commandments. Ayan. At Sheila, pasuyo po nung dalawang verse po natin dyan. Ito po ay nagmula po sa New English Translation. Ang sabi po ay, verse 1, God spoke all these words, "The Lord am your God who brought you from the land of Egypt, from the house of slavery." Ang mga pangungusap pong iyan ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan po bakit natin bibigyang po muli ng pagbabalik tanaw ang Ten Commandments. Una po, napaka-obvious po sa talata na ang Ten Commandments po ay ang statement ng Diyos. Nandiyan po yan sa ating PowerPoint. Ito po ang direktang pangungusap ng Panginoon. Napakalinaw po na ipinapahayag mula sa verse 1, malinaw pong ipinapakita ng salita ng Diyos na ang mga kautusan, yung Ten Commandments, ay revelation po ni Yahweh, ang ating pong makapangyarihang Diyos sa Mount Sinai, kay Moses para po sa Israelita. Malinaw pong ipinapahayag na ang Ten Commandments ay dakila at direktang kapahayagan ng Diyos sa mga Israelita na pinalaya niya po sa Ehipto at upang maging lingkod niya. Ito po ang tuwirang salita ng Diyos, ang kautusan na isinulat po sa 2 tapyas na bato para sundin po ng mga tao. Ang salita po ng Diyos, ang 10 utos, ay mananatili pong statement of God. Makapangyarihang salita at utos ng Diyos. Kaya po, mga hindi lamang mananampalataya ang hindi inaasahang tatanggap na ang Ten Commandments po ay mula sa Diyos at mananatiling salita ng Diyos at makapangyarihan po nating dapat bigyan pa rin ng refleksyon sa panahon na ito. Ganon din po, mahalaga ang Ten Commandments sapagkat ito po ay nagseset ng standard for godliness. Ito po ang pamantayan para sa maka-Diyos na pamumuhay. Marami pong pag-aaral ang naigsagawa na patungkol sa Ten Commandments. At marami nagsasabi, relevant pa ba to o obsolete na? Sa lumang tipan lang naman yan, may bagong tipan na ngayon. So bakit pa po tayo magbibigay ng pansin sa Ten Commandments? Pero napakarami pong theological na pag-aaral ang patuloy pong nagpapakita na ang 10 utos po ay mananatiling relevant. It is still relevant at angkop dahil hindi po matatawaran ang kadakilaan po ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ito po ay nagtataglay pa rin ng mga pahiwatig na itinatakdang katungkulan po nating mga tao na mas mataas pa po sa ibang panuntunan sapagkat ito po ang panuntunan ng Panginoon. Ganon din po, ang Ten Commandments po ay mananatiling response po natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po, ang Ten Commandments po ay tipan ng pag-ibig ng Diyos na ipamumuhay po natin bilang tanda ng ating pasasalamat at pagsunod sa Panginoon. Kaya inaasahan po ni Lord, mga kapatid, na susundin po natin ito bilang palatandaan na iba po tayo sa hindi mananampalataya. Kaya po, ang tipan po ng Diyos sa atin, ang pagiging Kristiyano po natin, ay dapat pong suklian natin ng gratitude at obedience. Dito po, inaasahan ng Diyos na isa sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, ang mga prinsipyo pong nakapaloob sa Ten Commandments. Yan po yung ating pamantayan. Magiging iba po tayo sa mundo dahil po tayo ay mga anak
ng Diyos. Ang 10 utos po ay napapanahon, hindi lamang po basta taling batas na ating susundin, kundi napapanahon pa rin po ito para gabay na susundan na mamuhay ayon po sa kalooban ng Panginoon. Mga paalala po ang 10 Commandments upang makapamuhay po tayo doon sa daan, doon po sa gusto ni Lord sa atin. Kaya po mga kapatid, tunay nga po na napakahalaga, no? Nakakatuwa din po na mabibigyan po natin ng pansin. Maalala po natin ang mga prinsipyo ng pananampalataya na mayroon po dito po sa 10 Commandments at magkaroon po tayo ng pananaw na panibago. Paano po natin to ia-apply sa ating buhay pananampalataya? No? Dati po, sabi po kasi, the 10, sabi po dun sa topic, the 10 helpless but not hopeless. Dati po, hindi kayang sundin ng tao ang 10 Commandments dahil po sa mga kasalanan at kahinaan po natin. Ngunit ngayon, dahil po kay Kristo, punong-puno po tayo ng pag-asa at kapangyarihan na may enjoy po natin ang pagsunod sa 10 Commandments sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Yan, ngayon pa lang po tayo magsisimula. Kaya po, ang unang commandments, yan. Ang ating pong topic, ang 10 commandments po, o ang first commandment po ay no other one. Walang iba. Exodo 23. Ito po ang unang utos. Yan, balikan po natin yung unang utos. Ishi, nandyan din po yung verse na bibigyan po natin ng pansin. Yan po yung unang utos. You shall have no other gods before me. Ito po ay kinuha po natin sa New English Translation dahil po yung title din po natin ay dyan po nila kinuha. Napakarami pong mga version. No ho? Pero sa Tagalog, sa Mabuting Balita, parang popular din po ito sa atin. Ang unang commandments po, ang unang utos ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano po ang napakagandang paalala sa atin nito pong first commandment? Ang first commandment po, mga kapatid, number 1, ay nagtuturo po sa atin ng complete devotion kay God. Ang sabi po ay huwag kang sasamba sa iba. You shall have no other gods. No? Ang ibig sabihin po ay complete devotion po natin sa God o ang pagtatalagang lubos sa Diyos. Ang kailangan po, mga kapatid, sa ating Panginoon ay ang ating ganap na katapatan. Sa Diyos, wala pong papantay na iba pang Diyos-Diyosan o anumang bagay na laban po sa Panginoon. Kaya inaasahan po ni Lord na wala po tayong Diyos na bibigyan ng pansin, kundi si Lord po lamang. Yan. Ganap na katapatan ang gusto po ni Lord sa atin or absolute allegiance. Na inaasahan po ni Lord. Wala po tayong ibang sasambahin. Wala po tayong ibang ituturing na Diyos, kundi si Lord. Sapagkat noong kapanahunan pong yan at kahit po ngayon, napakalaga na po ng dalawang uri ng kautusan. Yan po yung nilagay ko dyan. Ito po ay laban sa pananampalataya at paniniwalang politeismo at syncretismo. Ano po yun? Yan. Marami pong mga Israelita ang gumagaya po sa ibang bansa. Many gods. Ang dami pong Diyos-Diyosan. Meron pong sumasamba kay Baal, kay Ashtoreth, kay Moloch, kay Chemos, kay Remphan. Lalong-lalo na po ang napakadaming Diyos-Diyosan ng Egypt. No? Ang Egypt po, lahat na lang meron. May Diyos ng palaka, may Diyos ng reptiles, may Diyos ng kung ano-ano, may Diyos ng dugo. Yung pong 10 salot,
Lahat po iyon ay Diyos ang nilabanan ni Yahweh. At ipinakita na over po doon sa 10 Diyos-Diyosan ng mga Egyptian o Egyptian, si Lord po yung very powerful sa lahat ng yun. No, hindi po tayo naniniwala na maraming Diyos. Iisa lang po ang Diyos. Pero ang mga Israelita po, alam nila, i-reveal po sila sa kanila na iisa lang si Yahweh ang makapangyarihang Diyos. Meron pa rin pong polytheistic sa kanila. Meron pa rin pong ibang Diyos na sinamba. Yun po yung nakakalungkot. At yun po ay mababasa natin sa Old Testament. Ito rin po ay laban sa katuruan ng syncretismo. Ano po yun? Yung syncretismo po, God po na si Jesus, may idadagdag ka pang ibang God. Maintindihan niyo po? God po na si Lord, pero meron ka pang ibang kinoconsider na Diyos kaysa kay God. Ang tawag po dito ay dinayang pananampalataya. Parang kulang si Lord, kaya dadagdagan mo pa ng isa. Pag hindi ka tinulungan ni God, pag hindi ka tinulungan ni Jesus, lalapit ka sa iba. Yung po ang ibig sabihin ng undivided devotion. Pero ang gusto po ng Panginoon, complete devotion. One God only. Si Lord lang. Only one. Si Yahweh, si Jehovah lamang ang hinihingi po niya sa mga Israelita na sambahin niya. At napakapanganib po na magkaroon talaga ng undivided devotion ang mga tao. Napakapanganib po na darating ang panahon, kukunin po ng nilikha lamang at ipapantay po ito sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng tao. Si Lord po lamang ang object ng ating undivided devotion. Ang motibo po sa lahat ng ating ginagawa, pagsamba, paglilingkod, ang buhay ay si Lord po lamang at wala nang iba. Dapat po ang loyalty kay Lord lamang. Wala pong many gods at wala pong dagdag na God. Si Lord po lamang ang tangi nating sinasamba at pinapupurihan sa ating buhay. Mga kapatid, sa kasalukuyan po nating buhay, kanino po tayo mas devoted o loyal? Kay Lord pa rin ba? Kung hindi po tayo devoted kay Kristo, baliwala po ang first commandment. Complete devotion to God. Tayo po ba ay deboto talaga kay Kristo? Pangalawa po, ang first commandment po ay nagpapaalala sa atin ng close communion to God alone. Pakikipag-ugnayang malapit sa Diyos lamang. Doon po sa verse, sabi po ay, you shall have no other gods before me. Kasi po sa Tagalog, ang ginamit po lamang ay, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Wala pong idea yung word na before me na makikita po sa original na pagkakasulat po ng Exodo 20 verse 3. You shall have no other gods before me. Ang ibig sabihin po ng before me ay before my face. Sa harapan ng aking muka or in addition to me. Dahil ito po ay nanggaling sa para pong kasabihang Hebreo na beside me or in addition to me. Or sa tabi ko or maliban pa sa akin. Wala kayong ibang Diyos sa tabi ko maliban sa akin. Wala kayong ibang Diyos sa harapan ko maliban sa akin. Kaya lang po, si Lord is an omniscient God. Nandito po siya. Lagi siyang present sa ating buhay. Kaya po, dapat, wala po tayong ibang nilalapitan
wala po tayong ibang inaasahang Diyos, si Lord po lamang. Dahil, no, every time po na tayo po ay magtitiwala sa iba, mukhaan at harap-harapan po tayong nagko-commit ng idolatry. Kasi po hindi aalis si God. Nandyan lang po siya. Present po siya. Nasa harapan lang po natin siya. Kasama po natin siya. He is our omnipresent God, our Emmanuel, the Lord who is always with us at lagi pong kasama ng bansang Israel. At sa tuwing sasamba po sila sa Diyos-Diyosan, harap-harapan po nila, mukhaan po nilang pinapasakitan at nilalapastangan ang Panginoon. Ganun din po tayo, mga kapatid. Nasasaktan po si God every time na ipinagpapalit po natin siya sa iba at ipinapantay natin ang halaga niya sa buhay natin or sa iba pang mga bagay. Samantalang siya naman talaga ang pinakamabuti, pinakatapat at dakilang Diyos sa ating buhay. Nasasaktan po siya pag ginagawa po lamang siyang number 2 sa ating buhay sapagkat alam po natin dapat si Lord ang only one. Mga kapatid, kanino po tayo mas close? Na ipagpapalit po ba natin ang place ni Lord na dapat po tayo po ay may close communion sa Kanya kaysa pa po sa ibang bagay sa ating buhay. No? Napakaganda po, napaalala sa atin ng first commandments, mga kapatid, na dapat po may complete devotion po tayo sa Panginoon. And secondly, we have close communion po sa Panginoon. And last po, dapat po, we have contentment on God alone. Sabi po, no other gods, no idols, walang ibang Diyos, Diyos-Diyosan, si Lord lamang ang Diyos, lahat, iba pang mga bagay, kapag atin pong nilapitan at sinampalatayanan, ay Diyos-Diyosan na. Ang Diyos-Diyosan po ay ang anumang bagay, no? Meron po tayong description dyan ng idol. Ano ang mang bagay na nakakaabala sa atin at sa ating buhay sa paglilingkod po natin sa Panginoong Diyos. Ang Diyos-Diyosan po ay anumang iniibig natin, kinakatakutan, kinakaaliwan, o inaasahang higit pa sa Diyos. Ang tawag po dito ay mga Diyos-Diyosan. No? Mga kapatid, ano po ang mga distraction na mayroon po tayo sa ating buhay? We call it our passion in life. Ano po ang mga hinahabol at pinagpupunyagian po natin sa buhay? Yan, natry ko pong magsulat ng 4. No? Ang passion po ng tao, ito po ang kanyang laging pinagpupunyagian na makamit sa buhay. Possession, pal, partner for life, and pride of life. Yan. May mga konting example po tayo. Marami pong mga tao ang sobra, ang focus sa trabaho, sa pag-aaral, sapagkat ang nais nila ay magkaroon ng kayamanan at maraming pera. At dahil po dito, number 2 lang si Lord. Pag sa usaping pag-aaral, usaping trabaho, i-compare sa time kay Lord, nagiging una po ang mga bagay na yan kesa sa Panginoon. Meron din pong dahil sa tropa, sa barkada, o kaya din pwede rin sa pamilya, no, nagiging number 2 na lang si Lord. O kaya po, dahil sa pag-ibig, sa asawa, sa pamilya uli, sa nobyo at nobya, nagiging number 2 lang si Lord. No. O kaya naman po, dahil sa kanaisang sumikat, maging kilala, magtagumpay, tumaas ang posisyon sa buhay, at magkaroon ng napakaraming achievement sa buhay. Nagagawa lamang po number 2 si Lord sa buhay. Ang sabi po, contentment on God alone. Who is and what is our passion? Ito po ang magdedetermina kung ano po yung priority at loyalty natin
sa buhay na ito? Si Lord po ba o ang iba? Kung may iba po tayong inuuna sa buhay natin, ito po ang Diyos-Diyosan natin. Kung may iba pong mas mahalaga kaysa God na sinasamba tayo, ito po ang Diyos-Diyosan natin. Isa po sa nakakalungkot na fact sa ating buhay, si Lord po talaga yung sinasamba natin, pero meron po tayong sideline. Syncretismo. Yung po yung laganap ngayon na maling application po ng first command. Mga kapatid, pagka po tayo ay Kristiyano na, ito po ay naalala ko lang at nalimutan. Noong pong naging Kristiyano ang mga taga-Efeso sa Acts 19, meron pong isang pinagawa po doon si Apostol San Pablo nang malaman po nila ang application ng first commandment ay ginawa po sa kanila. Marami pong mga mananampalataya doon na Kristiyano na. Meron pa rin pong anting-anting, black magic, naglalatin. At doon po sa Acts 19, noong po yun ay ipasuko ni Apostol San Pablo sa lahat po ng mga Kristiyano, ang sinunog po ay sobrang dami. Napakarami pa rin pong Kristiyano ang nagpa-practice ng syncretism. Naniniwala kay Jesus, pero meron pa rin sinasamang pananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid, kay Lord po lamang ang contentment natin. Kay Lord po lamang ang devotion po natin. Kay Lord po lamang ang close communion natin. Hindi po pwede ang syncretismo. Kasama siya, may idadagdag pang iba. Yung po yung ibig sabihin ng contentment in the Lord. Complete devotion in the Lord. Kung mayroong pa po tayong tinuturing na iba pa at sinasama po sa pananampalatayang Kristiyano, mga kapatid, iwaksi po natin yan. Gawin po natin katulad ng ginawa po ng mga taga-Epeso. Nung malaman po nilang complete devotion ang kailangan po sa Panginoon. Nung malaman po nila na kay Lord lamang ang close communion at kailangang makontento lamang sa Panginoon, sinuko po nila ang lahat ng bagay na inuuna po nila sa atin, sa kanilang buhay. At kung tayo po may inuuna pa sa ating buhay kaysa kay Lord, wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Idolaters din po tayo. Ano lang po, nasa syncretismo po pa rin ang ginagawa natin sa ating buhay. At isa pa po, higit pang naglalayo sa atin sa Panginoon ay ang pagiging ingrata. Yan. Inano ko po itong word na ingrata. Yan. At ito po ang obviously, alam po nating naglayo kay Lord sa mga Israelita kay Lord. Ang pagigipong mareklamo. Hindi nakukontento o hindi nakontento sa karanasan ng kapangyarihan at miracles ng Diyos. At sa halip po ay naghanap pa ng iba. Kontento po ba tayo sa kapangyarihan, kaligtasan, at biyaya po at miracles na binibigay po ng Panginoon sa atin? Marami pong mga Kristiyano, kasama na po ako, ang hindi marunong magpasalamat at binabaliwala ang Diyos. Pagkatapos ng lahat ng kahangahangang ginawa niya sa buhay natin, we discard, binabaliwala po natin si Lord at pinapalitan po natin siya. May substitution ng iba pang bagay sa mundo
ito. Kung kino-consider po nating pasalamatan ang iba kaysa sa God, this is too offensive po sa Panginoon. Mga kapatid, tama po ang sabi ng mga taga-Roma sa Romans 8, wala na pong kapangyarihan sa atin ang kautusan. Yan po yung ano sa atin ng iba, no? Jack, yung 10 Commandments, kaya lang po, ito po yung principles na pag-aaralan po natin for 10 weeks, no ho? Wala na pong power sa atin ang batas, ang 10 kautusan. Pero, tama po, hindi tayo hawak sa leeg, sabi po sa ating pananampalataya. Inalis na po ni Lord ang kamandag ng kasalanan, ang helplessness natin, hindi po tayo makasunod sa 10 Commandments. Ngunit ang sabi po ni Jesus sa Matthew 5:17, hindi ako naparito to abolish the law. Naparito ako upang lalong pagtibayin ito. Mga kapatid, ang kabuluhan po ng isang matagumpay na buhay Kristiyano ay ang buhay na nakatagalaga kay Kristo. Ang first commandment po ay panawagan ng buhay na may buong pagsunod sa Diyos lang. Ito rin po ang magpapaalala sa atin ng greatest commandment, which is to love the Lord our God with all our heart, with all our mind, and with all our soul. 100% po na pagmamahal kay Lord. Yun po ang reminder sa atin ng first commandment. Dapat po, mga kapatid, mapaalalahanan tayo ngayong umaga na ang pansin po natin, ang pag-iisip, ang pag-ibig at paglilingkod, ang pamumuhay po at pagsamba para kay Lord lamang, wala na pong iba. Kaya sana po, masumpungan po tayo ni Lord na wala nga pong iba sa buhay natin. Si Jesus lang. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa pagsunod po natin sa 10 Commandments. Salamat po, magandang umaga. Purihin po ang Panginoon sa kanyang napakagandang mensahe sa bawat sa atin, pinalala na iisa ang Diyos at siya lamang ang dapat nating sambahin at paglingkuran. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating mga sarili para sa pagtanggap, pakikibahagi sa banal na hapunan. Naanyayahan po ang mga kapatid sa dakong itaas. Purihin po ang Panginoon. Tayo ho ay nasa bahagi ng pagdiriwang ng banal na hapunan. Bago ho natin tanggapin ang banal na hapunan o ang mga elemento ng banal na hapunan, magkaroon po tayo ng saglit na pagbubulay-bulay patungkol ho sa napakahalaga po na gawain na iniutos din po sa atin ng ating Panginoon. Ang banal na hapunan po, kung inyong mapapansin, lagi ho nating binabanggit pagtanggap po natin ng tinapay at saka noong katas ng ubas o noong grape juice, atin hong binabanggit, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang banal na hapunan ho ay ginagawa or iniutos ng Diyos na gawin bilang pag-alaala po sa ating Panginoon. So hindi po ito isang ritual lamang or nakagawian na gawain ng isang iglesia na parang pagsimba. Nais ko ho na atin hong tingnan ng mas mahalaga sapagkat iniuutos din po sa pagdiriwang pong ito ng banal na hapunan na magkaroon ho tayo ng pagsisiyasat. At sa atin hong pagsisiyasat, mahalaga ho na mayroon tayong panuntunan ano ho yung ating dapat gawin. Number 1, ang pagdiriwang ng banal na hapunan ay pag-alaala po doon sa napakahalagang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una ho ay yung pagliligtas
na kanyang ginawa sa bawat isa sa atin. Ang kamatayan po o iyon hong katawan, yung tinapay at saka ho yung dugo ng ating Panginoong Yesus o yung katas ng ubas ay nagsisimbolo po ng pinakamahalagang mga bahagi ng katawan ng ating Panginoong Yesus na siya po ang nagsisilbing, sabi nga sakripisyo ng ating Panginoon upang tayo hong lahat ng mga makasalanan ay kanya hong iligtas, patawarin doon ho sa kaparusahan ng kamatayan. So tayo ho dapat yung ipinapako sa krus, tayo ho dapat yung naghirap doon sa krus, yung atin ho dapat na dugo ang nabuhos doon sa krus, pero may isa hong karapat dapat na gumawa ng bagay na yan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So every time po na atin hong tatanggapin yung tinapay at saka yung katas ng ubas, nire-remind ho tayo nito, alalahanin ho natin yung ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesucristo. Wala hong iba na namatay, napako sa krus, at nabuhay na mag-uli kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. No? Wala ho tayong pwedeng ipalit. Even yung atin hong mga ginagawang pagsakripisyo ay hindi po karapat dapat. Tayo ho ay mga maruming basahan lamang. So atin hong laging alalahanin, napakabuti ng Diyos sa akin. Hindi tayo karapat dapat iligtas, pero tayo ho ay iniligtas ng Panginoon at every time na tayo ho ay nagdiriwang ng banal na hapunan, alalahanin ho natin ito. Pangalawa na iniuutos po ng Panginoon, every time po na atin hong tatanggapin yun hong tinapay at saka itong dugo o katas ng ubas, simbolo po ng katawan at dugo ng ating Panginoon, pinapaalala po sa atin na ang iniligtas po ng Panginoon ay ang body of Christ, ang mga mananampalataya, upang maging kabahagi ng katawan ni Kristo. Dapat ho nating paalalahanan ang ating mga sarili, ako ay kabahagi ng katawan ni Kristo, hindi ako pwedeng maglakad ng solo, hindi ako po pwedeng dumiskarte ng sarili kong diskarte, hindi ako po pwedeng basta gagawa ng kung ano mang gusto ko. Dapat ito ay bahagi ng paggalaw ng katawan ni Kristo. Hindi ho tayo puwera. Tayo ho ay kasama sa katawan ni Kristo. At anuman ho ang ating gagawin ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, masisira ho yung katawan ni Kristo. Nagre-reflect po ito doon sa ginawa ni Kristo sa kanyang katawan. So kung tayo ho ay namumuhay ng katitisuran, kung tayo ho ay gumagawa ng mga bagay ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hindi lamang ho tayo ang naapektuhan, kung hindi higit sa lahat, ang katawan, ang kabuuan ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And then, pangatlo ho, every time na atin tatanggapin ang mga elementong ito, pinapaalala po sa atin, time will come, babalik ho si Kristo upang kaunin tayo, upang isama doon sa kanyang kaharian at doon ho natin ipagdiriwang ang gawain pong ito. Mga kapatid, mga pinakamamahal, hindi lamang ho tayo basta gumagawa ng isang nakagawiang gawain. Pinapaalala po nito sa atin kung gaano ho tayo kahalaga sa Diyos. Pahalagahan po natin ang ginawang ito ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, magkaroon tayo ng personal na pagsaliksik sa atin hong mga buhay. Gaano ho tayo kayabang sa harapan ng Panginoon. Maraming mga pagkakataon, gaya ho ng mensahe na ating narinig, meron tayong itinatagong ibang Diyos maliban kay Kristo na atin hong tagapagligtas. At ang pinakamalungkot, Diyos-Diyosan po ay yung ating sarili na mas sinusunod natin
kaysa sa utos ng Diyos. At para bagang tayo ay nagmamayabang pa, mas gusto kong gawin ito. Hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Magpalinis po tayo sa Panginoon. Kung sa atin hong pagkasaliksik, makita ho natin, mas pinahalagahan ho natin ang ating sarili kaysa po sa ating kapatid, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kung sa atin hong pamumuhay bilang mga Kristiyano, nakalimutan na ho natin na muling babalik ang Panginoon, hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? Magkaroon ho tayo ng personal na pagbubulay-bulay sa salita pong ito ng ating Panginoon. At hayaan ho natin ang Diyos ang siyang kumilos sa atin pong kalagitnaan. Sige po, magkaroon tayo ng personal na pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain at tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po ang Diyos, tanging nakakasaliksik ng aming pong puso, ng aming pong isipan. Maraming salamat po sa kaligtasan na inyo pong pinagkaloob sa amin. O Diyos, sa pagkakataon pong ito, amin pong aalalahanin minsan pa, amin pong inaalala ang iyo pong pagliligtas na ginawa. Ilang libong taon na po ang nakalilipas. O Diyos, kami po ay iyong tinubos doon sa kaparusahan na dapat po sana ay kami ang siyang tumanggap nito. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, kung saan ang kanya pong banal na katawan ay napako, hinagupit, sinaktan. And Lord, ang iyong wika sa pamamagitan ng mga latay na iyong tinanggap, kami po, Panginoon, ay nangagsigaling sa lahat ng aming mga karamdaman. At ang pangunahing karamdamang ito, Panginoon, ay ang kasalanan. O Diyos, maraming rin pong salamat sapagkat amin pong aalalahanin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kabanal-banalang dugo na natigis, nabuhos doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ang sabi mo, Panginoon, kami po ay nangagsilinis sa lahat ng aming mga karumihan. Ama naming Diyos, purihin po kayo. Maraming salamat po. And kung kami man po, Panginoon, sumira sa aming pangako, kinalimutan po namin kayo, patawarin mo po kami, Panginoon. Ama naming Diyos, kung amin din pong pinababayaan ang iyo pong banal na katawan, kung wala po kaming pagpapahalaga sa aming kaugnayan, sa aming mga kapatid, patawarin mo po kami, Panginoon. And Lord God, kung higit naming pinapahalagahan ang aming mga sarili kaysa sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Ama naming Diyos, kung nakalimutan na po namin na kayo po ay muling babalik, patawarin mo po kami, Panginoon. Nalibang kami sa ini-o-offer ng mundong ito, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, buong kapakumbabaan po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy po naming dinadalangin, Panginoon, ang mga elemento pong ito na aming tatanggapin, pagpalain niyo po. I-bless mo po ang tinapay na ito, Panginoon, gawing kalakasan, kalusugan ng aming lupang katawan, at lalo po, Panginoong, kasiglahan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin po, Panginoon, maging ang katas ng ubas, simbolo po, Panginoon, na iyong kabanal-banalang dugo na naglinis sa lahat ng aming karumihan. Pagpalain mo po ito sa amin, Panginoon.
Maraming pong salamat. Purihin po kayo. Ito po, Ama, ang aming dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Tayo pong lahat ay tumindig. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ipagkanulo, ay dumampuit ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirap, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po ang pulungan. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito,
Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, ay iisa pa ring katawan. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila, banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Minsan pa, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa na sa amin po, Panginoong, pag-alaala sa iyo po, Panginoong, napakadakilang pagliligtas na ginawa, ilang libong taon na po ang nakalilipas. Ipaalala mo po, Panginoon, sa amin ang tunay na mensahe ng iyong ginawang ito, ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, pahalagahan ang katawang ito, Panginoon, ang iglesia, ang church, ang aming mga kapatid, kung saan kayo po, Panginoon, ay namatay para sa iyong katawan. Paalala mo po, Panginoon, sa amin, kami po ay iyong kakaunin at kami po ay dapat na mamuhay ng may kabanalan at patuloy pong naglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Igawad niyo po ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Tayo naman po ngayon ay nasa panahon ng pagbati sa mga panauhin kung mayroon. So far, wala pong pagbati. Announcement lang po. Purihin po ang Panginoon. Mamaya hong alas 6 ng gabi ay yun pong ating general mentoring. Sa lahat po ng small group leaders, meron ho tayong mentoring mamayang alas 6 ng gabi. So kung kayo po ay first generation, second or third generation small group leaders, kayo po ay ating inaanyayahan. Tayo po ay magsama-sama dito po sa atin pong church. Even yung mga inactive, lahat ho ng small group leaders, lahat ng mga kapatid na nakatapos na ho ng SOL 2, tayo ho ay mayroong sama-samang mentoring mamaya hong alas 6 ng gabi. Gayun din ho, next Sunday, paalala po, ay council meeting po. So lahat ng kaanib ng konsilyo, mayroon ho tayong pulong by next Sunday pa naman. Baka lang makalimutan ng inyong lingkod. So yun lang po, maraming pong salamat. Ngayon naman po ay ating batiin ang ating mga kapatid na sumabit at sasapi sa kanilang kaarawan. Noong pong July 4, kapatid na Marvin Garado, 5, John David Brillantes, 8, Julius Camatog at Aliyah Carayaw. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa kanilang mga buhay. Sa mga may bahagi lang po sa pananambahan sa sunod na linggo, ang ating pong tagapagsalita ay ang Pastor Jonathan San Juan, Presider, kapatid na Elder Magdalena Baloy at kapatid na Sara Belio. Para na po sa ating pulong panalangin kung Biyernes ng gabi, July 12, Kapito, ating po tagapagsalita ay ang Pastor Bayani Belio at ang sound leader ang kapatid na Aliyah Carayaw. Inaaniyahan po sa dakong unahan ang mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan, anibersaryo, o mga pinagpala ng Diyos at kayo po ay mabasbasan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod. Sa dakong unahan po ang may nais magpasalamat sa Panginoon. Okay po, purihin po ang Panginoon. Isang napakadakilang bagay po ang maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ito ho ay patuloy na kilala sa kabutihan ho ng nag-iisang Diyos na patuloy hong nagpapala sa atin. Isang napakagandang bagay din po na ating ipinapahayag ito sa gitna po ng kapulungan kung saan atin pong tinataas ang kanyang banal na pangalan. Sige po, tayo ho ay sama-samang mananalangin, magpapasalamat sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, kayo po'y banal at makapangyarihan sa lahat.
Patuloy po namin pinupuri kayo, pinapahalagahan po at patuloy na kinikilala ang iyo po, Panginoong kabutihan, iyong napakadakilang biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa bawat araw na pagpapahiram mo sa amin ng buhay. Salamat po sa kalakasan na pinapanatili mo po sa amin. Salamat din po, Panginoon, na sa pamamagitan ng biyaya mong ito, Panginoon, maaari kami maka-accomplish ng mga bagay po, Panginoon. O Diyos, salamat din po sa kagalingan sa anumang karamdaman. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na kayo po nagbibigay ng kalusugan sa bawat isa. Salamat din po sa pribilehiyo na kami po ay makapanalangin. Salamat po sa kalayaan and at the same time sa karapatang lumapit po, Panginoon, sa iyo. O Diyos, salamat din po maging sa kaarawan na ipinagkaloob mo sa mga kapatid, maging sa anibersaryo ng kanilang mga kasal o sa iba pang mga bagay na kanila po, Panginoong, ipinagpapasalamat sa iyo, purihin kayo, Panginoon. O Diyos, sa oras po ito, kami po, Panginoon, ay buong kapakumbabaang lumalapit po, Panginoon, sa inyo. Di man karapat dapat, Panginoon, iyo nga pong gamitin ang pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod upang igawad po sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyo pong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, ang pinakamamahal, patuloy nawa tayong pagpalain ng ating Panginoon at ingatan. Patuloy nawang ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa bawat isa sa atin, mahabag siya sa atin. Patuloy nawang paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Amen. God bless po. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng paglikom ng mga kaloob. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng mayroong maibabalik sa Kanya. At tayo po ay magkaloob ng masaya. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Hinihilingan po na tumayo ang kapulungan. Ama, tanggap yaring handog ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, ang Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Purihin po kayo, Panginoon, sapagkat patuloy, pinaalalahanan mo kami, Panginoon. Iisa lamang kayo. Iisa lamang ang Diyos na aming tagapagligtas. Marami pong salamat. O Diyos, hayaan mo po, patuloy naming purihin, sambahin kayo sa pamamagitan po ng katotohanan ito. Sa aming saglit na pag-iwahiwalay, Panginoon, iyo nga pong igawad sa bawat isa sa amin ang iyo pong may saganang biyaya, ang iyo pong pagpapala. Marapatin mo pong minsan pa ang pagtataas ng kamay ng iyo pong abang lingkod. Mga kapatid, tanggapin nawa ng bawat isa sa atin ang napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama at dinawang patuloy na maranasan ang kaligtasan patuloy ang pinagkakaloob ng ating Panginoong Kristo
Samahan nawa tayo ingatan patnubayan ng banal na Espiritu mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Sandali pong pagulay-gulay mula sa salita ng Diyos na ating narinig. Dito po natatapos ang ating gawain. Huwag po nating kalilimutan ang pagbabatian at ang pagkakamayan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.